So, nag-stop muna kami kasi magpapagas. Si Francis, andun siya. Tapos, ito may Decathlon dito. Yan. Decathlon. And malaki din siya. Yan. Hindi ganong kalamigan ngayon. Hindi katulad kahapon. Super lamig. Pero ngayon, okay. Yan. Nagpapagas siya doon. Ano yun eh? Yung magbabayad, tapos ikaw yung maggagas sa sarili mong sasakyan. Walang mga gasoline boy dito. So, ayan, bumaba ako. Do! Siya. So, yung maggagas. Ayan yung view natin. May pogi ito. So, yan guys. Nandito na tayo sa Cora Shopping. Yan. Ang bubungad sa atin ay mga chocolates. Super dami ng chocolate dito. Kasi dito sa Belgium, sineselebrate nila tuwing December 6 yung Feast of San Nicola. Parang 2 beses sila nagki-Christmas. Tapos kailangan mong bigyan ng mga something na regalo yung mga bata. Kaya yan, kung makikita nyo pa, karamihan pambata. Yan, yung mga stuffed toys, nilalagyan nila ng chocolate, ng mga candies, yan. Marami. Tapos yan, may mga malalaking Ferrero. Ang daming iba't ibang chocolate talaga dito. Kasi talagang sineselebrate nila yung Saint Nicola. Yan, ang cute ng bear. Meron siyang candy tsaka chocolate. Yan. Tapos ang lalaki niyang mga Kinder Egg. Jumbo talaga siya, as in. Parang mga 1.5 dangkal yan. Ang laki niya. Ayan, kinuha ng asawa ko. Yan siya. Super laki. Ano kaya nasa loob niyan, no? Tapos yun, mga pangregalo yan sa mga bata. Ayan yung pinaka, yan, si San Nicola. Yung parang Father Christmas yung tawag nila dyan. Ewan ko, yun ang sabi ng asawa ko sa akin. Yan, yun siya. Yan. Siya dyan, nakatayo. Tapos, syempre, Christmas is coming. May mga decor na rin dito sa Cora. Yan. Iba-iba yung decor ng Christmas tree. Ang gaganda. Pero nakakasad lang kasi this year hindi kami makakapag-decor kasi kailangan naming lumipat ng apartment. Kaya baka next year na lang, bawi na lang mag-decor next year. Yan. Ito, bet ko yung white na yan. Pero parang marumihin pag white. Tapos yan, dahil nga sineselebrate nila para sa mga bata, yan, bongga yung mga laruan. Marami ng stocks. Parang 2 times sila nag-celebrate ng Christmas. Dahil yung December 6 tsaka yung December 25. Tapos yan, may mga decor. Ang cute ng mga decor dito kaso mga pricey nga lang. Tapos yan yung mga flower. Kung sa atin sa Pilipinas, marami yung ponsensya dito. Hindi ko alam tawag dyan pero ang gaganda ng mga bulaklak na yan. Yan, iba-ibang color. Dami nila. Tapos maraming mga iba-iba ring mga talaga pang Christmas. Yan, ayun, may mga deer din sa sa taas. Madami yung iba, hindi ko na nakuha na ng video eh. Yan, madaming mga magagandang design, iba-ibang klaseng balls. Tapos yung, eto, ang ganda ng pagkakagawa nila dito kasi yan, may mga umiilaw, mga gumagalaw talaga. Yan, si Santa. Ang dami. Kaso, pricey. Tinignan ko yung price ng isa. Ang pinaka-cheaper dyan is nasa 27 euro. Nasa around 1.3 sa peso.
Yan, ang ganda ng pagkakagawa nila. Yan, may mga nag-ice skating pa. Ang cute, nakakatuwang tingnan. Yan. Pero pricey yan. Parang ito yung pinaka-cheaper yan, si Santa na nasa telephone booth. Pero ang cute niya. Siguro kung may malaki kang space tapos may malaki ka ring budget yan. Swak yan sa pang-decor talaga. Yan. Etong Cora Shopping, alam nyo, nung unang-una kong punta dito sa Belgium, tapos pumunta kami dito ng asawa ko. Akala ko abandon na shopping mall siya kasi kung titingnan sa labas, parang abandon siya. Hindi ko lang na-videohan yung labas niya eh. Pero once na pumasok ka sa loob, ang laki, tas ang dami ring mga paninda. Nung una nga sabi ko, parang nakakatakot naman pumasok kasi parang abandon nga yung building niya kasi tapos mapuno, parang hindi nga naalagaan yung sa paligid niya, ganun. Pero once na pumasok ka sa loob, ma-appreciate mo naman. Tapos ayan, punta naman tayo sa mga cakes nila. Iba-ibang klase, ang dadami. Kaya yung diet na pinaplano ko is wala na. Nasira na dahil mahilig din sa mga cakes tong asawa ko. Pumili nga siya ng isa dyan. Tapos ang style niya naman is titikman niya lang tapos ang uubos is ako naman dahil yung anak ko rin hindi naman din siya mahilig sa cake. So ako lang talaga. Yan, may mga pambata rin once na magbe-birthday. Mamaya andyan yan, makikita nyo. Yung mga fruits, ang dami. Nagre-range yung price niya ng nasa 15 pataas, 15 euro pataas. So 750 something. Ayan yung mga pambata, may pony, may Elsa ba yan? Frozen. Yan, Frozen. Maraming mga design iba-iba. Tapos meron pa yung mga, yan, yung PJ Masks pang lalaki, may Spider, may Cars nga rin dyan eh. Yan, maraming design. Yan, Mario. Ang cute ng mga design niya. Pero, medyo pricey kasi nga, yung design niya rin yan. May Minions. Ayan, meron din yung Xbox. Cake din yan. Yan, may Spider. Gusto niya naman simple lang. Yan, mga smiley. Marami siyang mga iba-ibang klase. Yan yung Cars. Tapos, meron din Cars. Ayun. Cars na chocolate din. Tapos yan, Spider-Man din ulit. Maraming mga design, maraming pagpipilian. Kasi malaki talaga tong Cora, especially tong supermarket. Super laki. Ayan, more cakes, more dessert, ganyan. Ang dami. Tas mura siya dito. Isa to sa mga supermarket or mga shop na mura dito sa Belgium. Yung meron akong video about sa mga prices sa Lidl, medyo okay siya. Pero eto okay din. Tas kung maramihan talaga yung hanap, may mga tinapay dito na maramihan. Tapos mababa lang yung price niya compare sa ibang mga shop. Kaya madalas dito rin kami pumupunta. Yan, ang dami niyang mga ganyan. Tas yan, yung favorite ng asawa ko yan, yung mga tinapay na ganyan. More tinapay is life siya talaga. Kaya yan, iba-ibang klase, makikita mo talaga. Tas ang lalaki niya, yan, pag malapitan ganyan siya kalalaki. So talagang busog. Tas toasted, ang sarap isaw-saw sa kape. So yan, lakad-lakad na lang tayo. Tingnan nyo na lang guys, iikot tayo para pakita ko rin yung mga ibang mga paninda dito. So enjoy.
So, ayan, ganyan siya kalaki. More shops tayo. Yan. Mga salami, mga ano yan, mga bacon, mga ham. Yung Italian ham na yan, kung o-orderin mo yan sa mga Italian restaurant sa Pilipinas, is super mahal yan kasi parang nakatry kami niyan na umorder. Tapos nag-bill kami ng nasa around 2,000 sa pera natin, sa peso. Ayan. Marami, mga mura lang. Ayan, kung makikita nyo, 3 euro siya. Convert nyo na lang sa 660 ang 1 euro. Tapos yan, may mga Japanese din. Japanese food. Tapos yung nagpe-prepare talaga niyan is Japanese din talaga. Hindi ko lang na-videoan si kuya. Yan, may barbecue. Pero pricey yung barbecue niya. 17 euro yan for 5 pieces. 17 euro is nasa 800 pesos. 4 pieces lang na barbecue, 'di ba? Super mahal pero worth it naman. May na-try akong barbecue. Medyo mura naman siya pero okay naman. Tapos ayan yung mga apple dito. Sa isang pack, 3 kilos siya. Yan, mura lang yan. Nasa mga 3 euro something lang siya. So, nasa 180 pesos. Yan, per pack mo talaga. Pero hindi kami bumibili kasi nga, 3 lang naman kami. Tas hindi naman ma-apple yung dalawa kong kasama. Ayan din yung mga orange nila dito. Mga prutas dito and yung mga gulay. Worth it naman na nabibili ka kasi mga mura. Kaso ang problema lang kasi malalaki siya. Hindi ko siya mauubos ng isang lutuan. Sayang lang kung masisira. Kasi hindi rin naman din magulay yung anak ko. Yan. Ikot pa tayo. More tingin-tingin. Hindi naman talaga kami grocery na as in grocery ngayon kasi nakapag-grocery na kami 2 days ago. Kasi pinipilit namin na mag 1 week, every 1 week kami mag-grocery para tipid. Yan yung mga sugar nila ganyan. Mura lang yan, 60 parang nasa 1 euro, 60 pesos. Tapos ito yung pang coffee na ano siya, square, rectangle. Yung shape niya. So, ayan, yan lang yung nabili namin. Nakakita kasi ko nung magandang can na lagayan ng sugar, tsaka ng flour and pasta. Kaya binili ko. Yan, ayun, yung lata. Tapos yun yung tinapay, yung sinasabi ko yan, toasted. Maramihan na yan. Kasi minsan inaalmusal talaga namin yan ng anak ko. Tapos yung palaman namin, syempre. So, yan, nandito na tayo sa parking. Tapos na tayo mamili at magbayad. Pauwi na tayo, guys. Kaya, papakita ko sa inyo yung daanan tsaka yung mga puno kasi hindi na green yung dahon niya. Magaganda na yung mga dahon niya. Kaya, tara, samahan nyo kaming umuwi. Yan, syempre mag-seatbelt muna tayo para safe kasi napaka-strict din nila rito pagdating sa seatbelt. Ito yung parking sa baba. Hindi ko lang mabibidyohan yung labas para makita nyo na as in mukhang abandon siya pero okay naman siya sa loob. Yan. Nakita nyo na ba yan? Yung mga punong yan. Kulay yellow na yung dahon niya kasi nga autumn na and pa-winter na, super lamig na rin. May time na malamig, may araw na malamig as in lalo sa umaga at saka sa pahapon. Pero pag mga tanghali naman nagre-range siya ng mga 8 degree to 12 ganyan. Pero pag umaga 5, 3 degree kaya super lamig yan. Yan yung daanan pauwi na doon sa bahay namin. So ayan. Yan na yung mga puno, naglalagas na talaga siya dahil autumn. Yung iba wala na halos dahon. Yung iba naman medyo green pa, papunta pa lang sa yellow. Yung iba yellow na talaga. Yung iba orange, yung iba red, iba-ibang color. Kaya nakakatuwa rin pagmasdan.
So, thank you for watching guys. Bye!